Hey there, may kwento lang ako sa inyo. So, kwento ito ni ate, nakatulong ng pinsan ng amo ko. At dahil nga napakabait ng amo ko, akala ko din mabait yung pinsan niya. Pero yung pinsan niya may attitude, kaya si ate stress na stress, as in. Dito talaga ako nakakita ng aktual na sinisigawan ka. Tuwing Sabado nga, nagpupunta nga kami sa bahay nila dahil doon kami tumatambay, dahil yung mga alaga ko is naglalaro doon. Malaki yung bahay nila. At patagal ng patagal, nakikilala ko na din kung ano yung attitude ng pinsan niya. Pero itong pinsan niya is napakabait sa akin. Mabait din naman ito sa kanyang katulong. Pero may mga times na talaga nagdag-attitude siya. Yung merong tinatanong si ate, sinisigawan niya. May mga nakikitang langgam sa bahay, hindi pwede yon. Painsulto kang sasabihan, bakit hindi ka ba naglinis dito, bakit maraming langgam? Ganon kahirap mag-abroad. Sa atin, normal lang na makakita tayo ng mga ipis sa bahay. At saka kung may makita tayo na langgam, normal lang yan, hindi natin yan pinapatay, hindi natin yan pinapaalis kasi kusa naman silang umaalis, diba? Pero pag dito sa abroad, kailangan mo talagang itago yung ipis. Pag may nakita kang ipis, taguin mo. Isi-secret mo yan, yung ipis na nakita mo. Kasi tiyak pag nalaman ng amo yan, maliban sa pagagalitan ka, ipahalughog pa buong bahay. Ganon kahirap maging katulong dito sa abroad. Obstika, balik tayo kay ate. Yun na nga, yung bago pa lang si ate, wala talaga nakikitang tama yung amo niya. Lahat ng ginagawa niya mareklamo. Kahit sa pagluluto, kahit na masarap naman yung niluluto niya, pero yung amo niya may masasabi talaga. And then, itong amo niya is napaka-chismosa din. Pag nagkakasama sila ng mga pamilya niya or mga kaibigan niya, chinachismis kung ano yung ginagawa mo sa bahay at sinasabi lahat ng mali mo. Na kahit na sa tingin mo ay tama naman, pero sa tingin niya, lahat talaga ng ginagawa mo ay mali. Pero babuti na lang itong si ate, marunong magkantunis. Ang galing niya ate magkantunis, naiintindihan niya lahat. So alam niyo, kung ganito kayo tinatrato ng amo niyo, darating talaga ang araw na sagot-sagutin niyo yung amo niyo. Gaya na lang na ginawa ni ate, sa katagalan talaga hindi na niya natiis at sinisigawan din niya yung amo niya. Nagsigawan silang dalawa. At buti na lang itong si ate, napaka-prangka, hindi plastic na tao ba. Nagkaroon siya ng strength na sabihin kung ano yung mga hinanakit niya at kung ano yung problema niya sa amo niya. At saka ito ng mga amo niya, hindi aware na ganyan pala yung feeling ng kanyang katulong or ganyan yung ginagawa niya. Kasi nga, para sa kanya is normal lang. Anyway, ito palang si pinsan, pangatlong katulong na si ate. Meron na siyang dalawang katulong na hindi nakapagtapos ng kontrata at nag-break nga dahil sa ugali niyang hindi maiintindihan. At finally nga, nakahanap siya ng katapat at yung katapat niya sa ate na napaka-prangka din. Mabait naman itong pinsan. Kaso lang may mga times lang talaga na nag-a-attitude siya. Galante ito sa pagkain, wala kang masasabi talaga. Pagdating sa bahay, napakaraming pagkain as in. Tapos lahat ng mga kailanganin mo, bilhan ka. Napakagalante talaga. Sa akin naman dito, mabait pero kuripot. Pero okay lang yan kasi binibigyan ka naman ng sahod. Yun lang naman yung responsibilidad niya sa'yo, bigyan ka ng sahod. Pero marami kasi mga amo dito na nagbibigay ng extra. Maswerte na lang talaga yung mga nakapunta doon sa mga amo na nagbibigay ng extra. Kasi sa akin dito talaga wala kang matatanggap na extra. So si ate pala ngayon at amo niya sobrang close na. Nag-aaway pa din sila minsan-minsan, pero si ate as in sumasagot na talaga. At pinaintindi din ni ate sa amo niya na hindi mo ako pwedeng ganunin, hindi mo ako pwedeng sigawan, tao ako. Hindi ako hayop, nakakaintindi ako. Pwede mo naman akong kausapin, hindi mo ako pwedeng sigawan. So ngayon, masaya na yung buhay nila. Si ate, gumanda na din, naging fresh na yung mukha ni ate. Hindi na sila lagi nag-aaway. Nagkakaintindihan na sila. O diba, may mga ganyang sitwasyon dito sa Hong Kong. And that one is very light lang ha. Meron pa talagang iba na malala. Good thing lang yung amo ni ate is hindi siya maarte. Chismosa lang ito, pero grabe talaga, napakagalante. Hindi ka din magugutom, hindi ka magbumukhang pulubi dahil lagi kang binibilhan ng mga gamit. Nakakailanganin mo magsabi kahit na hindi ka magsabi. O diba, napakasana all. Swerte din si ate kahit na nung una napaka-stress ni ate, ang payat na ni ate talaga, tumanda talaga si ate. But that's life here in abroad. Kailangan mo talaga mag-adjust at yung amo mo is nag-a-adjust din sa attitude mo. O diba, ika nga nila sa kasabihan, diba, there's always a rainbow after the rain. So ngayon na si ate is nasa rainbow na. So that's it. Thank you.